isang individual na tao in this physical human world, iba-iba po yung nagiging karanasan natin sa buhay at iba-iba yung nagiging trauma natin sa buhay. At meron po tayong trauma sa love at meron pa po tayong trauma sa kung ano man yung nangyari sa buhay natin na nasaktan tayo, yung meron tayong regret sa buhay at yung nagdulot sa atin ng pain at ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng trauma sa buhay natin. Dahil yung pain na yun na naranasan natin ay nagkaroon siya ng sugat sa soul level natin. That is the wound sa soul natin. At yan po ang dahilan kung bakit may trauma tayo sa buhay. Na kung hindi natin mahilom yung trauma natin, ay paulit-ulit po yung cycle niya. Dahil po, nagmamanifest po siya by itself. Kung bakit meron siyang karmic cycle, which is negative energy na paulit-ulit po siya sa buhay natin, the same situation. At nagkakaroon tayo ng suffering and pain sa buhay natin dahil nasasaktan po tayo dulot ng mga wound natin cause of our past trauma sa buhay natin. Sa love life, meron po tayong individual na trauma. I want to share with you kung paano ako nagkaroon ng trauma sa love life ko. Para sa akin, one heart, one person. Kaya pag nagmahal ako, talagang todo bigay ako na mahalin ko yung tao. And I will focus in the present time and to cherish the time being with him and to love him. Na siya lang talaga. Parang, kasi for me, yung feelings kasi sa puso natin na in love tayo, ay napakasarap po talaga siya sa pakiramdam. Dahil for me, sabi ko nga, pag nagmahal ako, sabi ko sa boyfriend ko na don't invest your money. Huwag mong gamitin yung pera mo para magustuhan kita. Pero gusto ko na magpakatotoo ka sa sarili mo na yung mararamdaman niya yung true feelings of love sa puso niya by appreciating the present moment and to appreciate what he have or what we have in our life, in our daily life. So, ganun lang po talaga yung hinihingi ko pag nagmahal ako. Oras lang. Oras lang at moment nyo together is enough na para i-cherish yung moment na nagiging kayo. Dahil kapag involved kasi yung material things sa love, ay darating ang araw na mawawala yung material things. So, what if one day mawala yung material things? Yun din ang magiging dahilan kung bakit masaktan siya at iiwanan siya ng partner niya kung minahal lang talaga siya dahil sa material things niya o dahil lang sa mga desire natin in this physical world. Kung yun po ang magiging dahilan kung bakit tayo nagmahal sa isang tao, ay darating ang araw na iiwanan natin siya kung yun ay mawawala din sa kanya. Pero ang true love kasi is feelings na mararamdaman natin sa puso natin na hindi basihan yung mga material things, but that is the true feelings from your heart na mahal mo yung isang tao. At mararamdaman mo lang yun pag nakafocus ka sa feelings mo. So, I fall in love for how many times? And I hurt myself for how many times then? Pero, parang ano siya, kasi pangarap ko talaga na magkaroon ako ng asawa. So, dahil doon sa dream ko na mag-settle down, doon ako din nasaktan. Dahil yung tao is nag-take advantage siya na because I want this. Kasi unang tanong ko talaga, ano ba? Gusto mo ba may plano ka bang mag-asawa? Yung marriage? Or wala? Pag wala, wala naman tayong sisimula na relationship. Wala ka malang balak ng happy future. Pero kung may balak ka, okay, we will start a relationship and to make it blossom by giving time to each other
and to spend time together. So doon naman kasi nagsisimula yung love natin sa dating, for getting to know each other and to cherish every moment na magkasama kayo. So, andun na po kasi yung future namin. We create a future together na nakaplan na. Pero suddenly kasi, parang bigla siya nagbago. Bigla na lang siyang hindi ko maintindihan na suddenly nagbago siya. Tapos yung mga promises niya is broken. And yung bigla ka nalang iniwan ng walang paalam, walang explanation dahil sa lahat ng communication namin through social media, binlock ako at bigla akong iniwan. So, dahil po dyan sa experience niyan, syempre masakit po sa taong iniwanan. Yan po kasi yung dahilan kung bakit nagkaroon ng isang individual ng trauma. So, kapag may trauma po ang isang individual na tao, kapag sa another relationship niya ay andun na po kasi yung parang feelings niya na kinukumpara niya yung isang tao sa yung present time niya, present boyfriend niya sa ex na para baka kagaya mo ka din ng ex ko. Na sa konting pagkakamali lang ni present boyfriend, ay kinukumpara natin kay ex na, ay, baka kagaya ka din ng ex ko, gano'n. Na darating ang araw, iwanan mo din ako, gano'n. So, mga madami nating negative thoughts na iniisip para sa isang individual na tao. Dahil po yun sa trauma natin, na hindi pa po nagkaroon ng proper healing sa sarili natin kung bakit meron po tayong negative thoughts para sa isang individual na tao. But we could not think a present person, hindi natin siya makumpara sa past person natin in our life, in our love life, dahil po each person ay meron silang uniqueness individually kung bakit we could not compare them. At hindi natin sila pwedeng titigan as equal. Kung bakit kailangan po natin mahilom yung sugat natin individually. And through my experience, dahil nga doon sa experience ko, nagkaroon ako ng trauma. And kailangan ko siya ihilom, yung trauma ko na yun, by doing forgiveness. Kasi once na matuto po tayo magpatawad sa isang individual na tao, ay magkakaroon po tayo ng healing sa mental and emotional feelings natin, and magkakaroon po tayo ng cleansing pagdating sa soul level natin dahil energetically po kasi nagki-cleansing po siya kasi our thoughts create energy. So once we know on how to forgive, parang kini-clearing natin kasi yung energy natin, parang tinatanggal natin, nililinis natin yung mga negative energy sa energy field natin dahil sa pagpapatawad. Dahil kapag nagpapatawad ka kasi binubura niya yung mga masasamang pangitain mo, mga masasamang iniisip mo, binubura niya yun sa sarili natin, sa pag-iisip natin. Dahil when we learn to forgive, we will learn on how to love. At dahil sa na-wound ko na yon, pinatawad ko yung taong nanakit sa akin. Dahil sabi ko nga, nakilala ko siya for a reason and purpose. Bakit nakilala ko siya? Dahil tinuruan niya ako ng knowledge and understanding na makita ko pa yung the best version of myself and to be a strong and better person in the future. Na kung darating ang araw na may makilala ako ulit, that is a different chapter of my life and different experience. Kasi kailangan mo every person na makikilala mo, kailangan mo magkaroon ka ng, i-close mo every chapter na yun. At kailangan mo rin maintindihan yung mga lesson from that person na nanakit sa'yo. Halimbawa ko na rin yung taong nanakit sa akin. Dahil iniwan ako na walang paalam. Bigla akong binlock pa naman sa social media. Kaya yung tao na yun, nakilala ko for reason and purpose dahil para ma-level up ko yung knowledge and understanding ko, yung mental and emotional ko, parang ma-build up ko siya stronger on how to handle the situation. At doon ko pa kasi mapahaba yung patience ko sa isang tao dahil sa pagpapatawa. Kung nasaktan niya man ako,
dahil nagtiwala ako sa kanya at minahal ko siya ng totoo. At kailangan ko siyang patawarin dahil gusto ko siyang i-let go, or kailangan ko nang i-let go yung past ko. Kailangan ko na siyang i-let go or i-detach from my energy field kung bakit kailangan ko siya patawarin sa mga pagkakamaling nagawa niya at sa pananakit sa puso ko, sa damdamin ko. At parang magkaroon ka ng self-realization sa sarili mo na you need to forgive this person. Hindi mo naman kailangan na pumunta sa tao para humingi ng kapatawaran, but you need to pray over kay God. Magkaroon ka na ng self-realization is enough to heal your mental and emotional and your soul, to clear it from negative energy. Kailangan mo lang magkaroon ng self-realization na kailangan mo bakit ka nasaktan. So, bakit ako nasaktan? Number 1, dahil nagtiwala ako at nagmahal sa kanya ng totoo. At alam ko na may pagkakamali din ako kung bakit ako nasaktan. At kailangan ko siya patawarin dahil sa wound niya kung bakit niya ako nasaktan. At kailangan mo din patawarin yung sarili mo for being not a perfect to handle everything na magiging okay siya. And kailangan mo din humingi ng kapatawaran kay God kung ano man yung mga nasabi mo. Siyempre, pag galit ka, may masabi ka talagang hindi maganda, diba? May maisip ka talagang hindi maganda. So, you need to ask God to forgive you for all the mistakes you made. Kung may pagkakamali ka man. And to tell God the lesson you learn sa event na yun. Para hindi mo na uulitin sa susunod na makikipag-relationship ka ulit. But when we do a relationship, we need to love ourselves first. So we know on how to love our neighbor, that we will love ourselves. Kasi kung kaya natin saktan yung sarili natin, ay kaya natin saktan yung kapwa natin. Pero kung kaya natin mahalin yung sarili natin ng totoo, ay kaya natin mahalin yung kapwa natin, that we will love ourselves. Dahil love always starts sa sarili natin. Hindi tayo pwede magmahal ng kapwa natin kung tayo mismo ay hindi marunong magmahal sa sarili natin. Because we need to love ourselves and we need to love our neighbor, that we will love ourselves. So, ganun po yun. At sa mga tao na nanakit sa atin, hindi po natin sila kontrolado dahil may sarili po silang trauma din sa buhay nila na kailangan nila magkaroon ng healing and cleansing. And as we are individual human, kailangan natin mag-individual focus sa sarili natin to understand our own feelings. Dahil this is our own physical human body. And we are the responsible na i-healing yung sarili nating wound by recognizing our own mistake, to accept na nagkamali tayo, and to learn on how to forgive for every people na nanakit sa atin. So that's the way to heal our wound. And dapat maalam natin na alam natin yung lesson na dapat natin matutunan every person we meet. Hindi natin pwedeng i-blame lang lahat ng pain sa kanila. But we need to have our self-realization sa sarili natin na may pagkakamali din po tayo. Dahil to love a person, kailangan din natin ng healthy boundaries sa sarili natin. Na in case nasaktan tayo, ay marunong tayong bumalik sa sarili natin. To love ourselves para hindi po tayo masaktan ng sobra. At lalong-lalo na po, dapat marunong tayong magpatawad to heal our wound in our soul. Dahil yan po ay magmamanifest by itself kung hindi po natin mahilong. Kung bakit never-ending yung cycle ng suffering and pain sa isang individual na tao. Dahil po, iba yung nanakit, iba yung ginantihan kung bakit gano'n yung nangyari. Kaya parang paulit-ulit siya, never-ending.
Kaya kung gusto mo talaga i-end na yung cycle of suffering and pain sa buhay mo, kailangan mo na talaga magiging individual responsible sa sarili mo at mag-focus ka sa sarili mong feelings, to understand your own feelings para mahilo mo yung sugat sa puso mo. Dahil sa love, marami talagang trauma tayo sa love. Dahil nagmahal lang tayo at nagtiwala at nasaktan tayo. But we could not control every event in our life. Na minsan nakikilala natin yung isang individual na tao for reason and purpose in our life to help us grow. Na makita pa natin yung the best version of ourselves. Kaya natin sila nakilala. Kaya kailangan natin na matutong magpatawad to heal our wound. And para sa susunod na magmahal tayo ulit o may makilala tayong isang tao, ay yung buong buo yung pagmamahal mo sa kanya na hindi mo siya ikukumpara sa past boyfriend mo at past experience mo, but you need to trust the process and parang doon ka lang talaga focus na this is our new beginning and new adventure, a new person. Kumbaga buo yung tiwala at pagmamahal mo sa isang tao kapag natuto ka na magpatawad at nagkaroon ka na ng proper healing sa wound mo from the past. Kaya ka magkaroon ng new beginning and new love sa new person na makikilala mo in the present time. Kasi for me, I believe in true love because true love is a feelings from our heart. Dahil yun kasi yung masarap na pakiramdam sa puso natin kapag tunay na nagmamahal tayo. Pero sabi ko nga sa mga naging boyfriend ko na sabi ko, don't invest your money when you fall in love into a person. Dahil once na ginamit mo yung material things na yun para akitin ang isang tao, ay mamahalin ka niya sa kung anong meron ka in this physical world. Kumbaga parang human desire siya. Dahil it's all about the physical needs natin sa physical world na to. But sabi ko nga, what if one day you lose everything from you? Lahat ng material things mo mawala sa'yo. Mamahalin ka pa rin ba ng tao? Di ba hindi? Hahanap na rin siya ng bago. Kaya mahalaga po talaga once we are looking for a true love na mag-last forever, that is to feel it in our heart and to understand our own feelings, how deep our love towards the person. Okay lang naman na mag-invest ka ng love. Basta alam mo rin mahalin yung sarili mo at matuto ka lang magpatawad every trauma mo sa buhay, every situation na nasaktan ka dati, i-heal mo yun para magkaroon ka na ng buong-buong tiwala at buong-buong pagmamahal sa kapwa mo. Dahil when you learn to love yourself, you know how to love your neighbor the way you love yourself. So, that is when we heal everyone sa puso natin o sa soul level natin, dahil by doing forgiveness, this is to heal our mental and emotional feelings, and this is the cleansing of our soul. Ganun lang po yung kasi yung cycle lang talaga na kailangan mo mag-forgive is balik ka dun sa on how the repentance right. So that is the way on how to forgive. Kasi yun lang naman yung siya, i-acknowledge mo, i-recognize mo sa sarili mo na nagkamali ka, forgive yourself for the mistake you made, and lesson to learn mo doon, ano ba yung lesson to learn na tutunan mo, and ask God for a forgiveness. So that's the way on how to cleansing our soul and healing our mental and emotional trauma. Dahil sa tao marunong magpatawad, yung pakiramdam mo doon is para ka nang magaan yung pakiramdam mo kapag marunong ka magmahal at walang pain dyan sa puso mo. Maaliwalas po kasi yung pakiramdam mo and you have in a peace of mind and andun ka sa feelings na balance ka at masaya ka, na kung ano man yung nangyari sa nakaraan ay parang wala na yun, parang na lang siyang joke pagdating sa moment na natuto ka magpatawad. Kaya sana lahat pa tayo ay matutong magpatawad to heal our trauma in life and
to refresh ourselves for a new beginning in love sa buhay natin para hindi po siya magiging unfair on how we treat other people dahil lang sa mga trauma natin. Dahil every individual person, they have their own uniqueness na we could not compare them from our past experience or past boyfriend, but all of them is meron silang uniqueness na kailangan natin makita at pahalaga yung moment being with them. At least kung nasaktan ka man, kung darating mo yung araw na masaktan ka ulit, masasabi mo sa sarili mo na I did everything. Ginawa ko lahat. At nag-enjoy ako sa ating love story. At least I do lahat ng magagawa ko. Kaya parang grateful ka din and thankful ka din sa moment na nagiging kayo. Dahil binuhos mo lahat ng magagawa mo at makakaya mo sa relationship niyo. Parang wala ka ng regret sa buhay mo na minahal naman kita ng totoo, ibinigay ko naman sa iyo lahat-lahat. Pero iniwan mo pa rin ako. So, that is, hindi ka pa rin naging enough sa kanya. So, the person who kind of see you na yung tao na hindi niya kayang makita yung worth mo ay yung tao na hindi niya rin kayang makita yung worth niya sa sarili niya. Kaya it's better to love yourself and to learn on how to love our neighbor.